Okay, magdakot ta sa ato ang topic, so magtagalog na naman ako. Magtagalog lang ako kasi nahirapan na, lisod-lisod na jud ko ba. So ngayon, ang topic ko is regard turning tiredness to greatness. Napapagod ba kayo? Pangutana inyong tapad, pagod ka ba? Napapagod ka din ba? So, sa atong kinabuhi, magka-feel jud tag kapoy. Amen? Akong topic is turning tiredness to greatness. Ano ba? Wait. Everyone is created with purpose to live, to experience, and to enjoy God's creation. But as we explore life, it entails a positive and negative impact. Itong topic na to, kagabi ko lang jud ito naisip. So, ingnan ko si Novem kagabi, unsa man ako i-topic karon? Sabi niya, ikaw di ay. Sabi ko, oo, wala jud ko i-topic. Naman ko ginsulat, pero gusto ko iba. Yung ma-experience ba na ako, then to share everyone ba. So, gusto ko to, kasi mas maganda yung nangyayari sa buhay mo, ma-share mo. So, parang, hindi ka ba mahirapan to share? So, kagabi so, ito yung aking topic. Then, hindi ko kabuhat kay ako ang anak, hilak, hindi siya pwede bayaan dito sa higaan. Tapad naman ko, mag-computer naman ko sa tapad niya, di jud siya. So, nagmata ko, alas 4, kanina, gawali si pastor, katulgon jud ko. So, kaninang umaga, buhat na ako then, para maklaro yung magbuhat aming presentation, sino ba man jud akong ginapabuhat. Then, kaninang kadlawon, try jud na ako akong best na makabuhat og presentation. So, kanina, gimpasok ko sa kanya alas 4, before kumaan hidire, sabi niya, di daw klaro ako ang buhat. So, in-arrange niya. Gi-arrange niya. So, gimpasa na ako niya, then gi-arrange niya. Then, naaman dyan siya yung meeting kanina. So, sabi niya, ba't hindi ko daw agad pinasa? By the way, ako ang topic, are you tired of carrying it alone? Napapagod ba kayong dalhin mag-isa inyo ang problema? Naka-feel ba mo? But, sabi sa Matthew 11 verse 28, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Ilan sa inyo dito yung pagod na pero tuloy pa rin? Tuloy pa rin yung laban. Diba? Yung tipong naka-smile ka sa labas, pero sa loob, pagod na pagod ka na. Diba? Kahit as a Christian, diba, ma-feel jud nato ni na minsan kapoy jud ta maglaban sa ato ang mga problema. Hindi lahat ng pagod daw is nakikita. May pagod na nasa puso, sa isip, minsan sa kaluluwa. Minsan hindi daw natin minsan hindi ka pagod sa ginagawa mo, pero pagod ka sa dinadala mo. Minsan, di ba, parang ang dali-dali lang, makita mo yung isang tao, parang okay lang naman sa kanya, kasi parang enjoy niya naman yung ginagawa niya, pero hindi niyo alam, minsan, pagod siya, deep inside. Ba? Reality ng tao, maraming tao ngayon ang sanay magdala mag-isa ng problema. Bakit? Kasi ayaw niyang maabala ng iba. Nahihiyang mag-open up. Feeling nila, sila lang yung strong. Diba? Kaya kahit mabigat na, hindi pa rin yan bibitawan. Hindi pa rin niya bibitawan. Makita niyo sa picture, yung wala pa? Picture. Sige. Now, balik. Yan. Kana.
Example, di ba, minsan, pag may dala tayong backpack, di ba, sa una, yung dala nating backpack, kaya pa natin siyang dalhin. Pero habang tumatagal, yung laman ng backpack, dumadagdag ng dumadagdag, minsan hindi na natin kayang dalhin. Yan sa picture, yan yung mga negative side na dinadala ng isang tao. Ano yun? Puno ng problema, puno ng worries, puno ng sakit at stress. Yan yung dinadala natin. Amen? Hindi ka ginagawa daw ng Diyos para mag-isa. Sabi, balikan sa Matthew 11:28, "Come to me," sabi ni Lord. Come to me. Ibig sabihin, invitation niya ni Lord sa atin. Hindi sinasabi ni God, ayusin mo yung sarili mo bago ka lumapit sa akin. Sabi niya, lumapit ka kahit pagod ka. Ba? Hindi lang natin pwede, sarili lang natin yung bigat, yung pagod, yung sakit. Kailangan, ihatag natin sa Kanya. Share natin sa Ginoo na yung pagod, yung stress. Kasi nakakamatay yung pagod, nakakamatay yung stress kung sasarilihin lang natin. Hindi daw requirements sa Ginoo ang hindi requirements ang pagiging okay bago ka lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi hindi naman daw siya, sabi nga niya, lumapit ka kahit pagod ka. Ibig sabihin, kahit pagod ka, may iba di bang tao, pagod na, anong ginagawa? Doon pumupunta sa iba, di ba? Lumalapit sa maling tao, pumupunta doon, ang sasabihin ng ibang tao, negative. Di ba? May ganyan. Imbis na pagod ka, yung stress mo, yung pagod mo, dapat i-share mo sa Ginoo, i-share mo sa uban. So, imbis na malipay imuhang isip, yung imuhang kaluluwa, so hindi. So, kasi maling tao ka pumunta, hindi ka sa Ginoo, hindi ka sa Diyos lumapit. May kapalit daw ang pagdadala mag-isa kapag sinarili mo daw ang lahat. Bakit? Napapagod ka emotionally, nawawala yung joy, na-stress, nadidrain ka, minsan, napapalayo ka sa Diyos. Amen? Nangyayari yan sa atin, di ba? Minsan, imbis na magsimba ka, sa daghang kay problema, dili na lang kamo ato simbahan, kidaghan ti jud problema. Unsaon pa man ako ang pagsimba, oy kidaghan na jud ti problema. Diba? Ambot lang. Sis, magsimba ka sis. Daghan kay problema sis. Oy, dili lang sa ako, daghan jud kay problema, daghan ko una. Sunod na lang ako masimba, di ba? Na ganyan. Hindi lang daw katawan mo, sabi dito, hindi lang daw yung katawan mo yung napapagod. Pati daw yung kaluluwa mo, napapagod din. Ano yung sagot? Ano daw yung sagot sa pagod? Surrender. Surrender is the key. Sabi ng iba, hindi. Pagpagod ka, di ba? Pag dami ka problema, hindi. Sis, hindi, kaya mo yan. Sis, laban lang. Ganyan, di ba? Pag mag-storya tag mga problema, sige lang sis, uy, laban lang. Sige lang sis, uy, tiis lang. Tiis lang, uy, ganyan talaga imong bana, wala na ito mabuhat. Ganyan na Jud. Pero hindi. Kundi daw, ibigay mo daw kay Lord. I-pray mo, i-release mo, i-trust mo siya. Hindi ka daw pinapahina ng paghingi ng tulong sa Diyos, kundi pinapalaya ka daw nito. Diba? Example, yung bag. Diba pag maanhi tayo sa simbahan, kaliwa kanan, lalo na pag may anak ka, diba? Dala mo ang bag, kaliwa kanan, may sakbit ka pa dire, diba? Ganun daw tayo. Ganun tayo. Bit-bit lahat ng problema. Stress, sakit, pero ayaw natin ibaba. Pag nilapag mo yan, yung bag, lahat ng dala mo, yun yung gusto ng Diyos. Ba? Ibigay mo sa Kanya lahat. Sabi, paano ko ibibigay kay God? Manalangin ka. Sis, manalangin ka, Brad. Mag-open up ka kay Lord.
I-release mo ang worries mo. Diba? Hindi mo daw kailangan intindihin lahat. Ibigay mo sa Diyos. Kung pagod ka na, hindi ka nag-iisa. At hindi mo rin daw kailangang mag-isa. Amen. Today, you can let it go. Mag-pray, i-surrender kay God yung bigat. Bakit? Minsan kasi, I feel ako minsan, nadyo yung may time na bugat kaayo. Minsan yung bigat, minsan ayoko na lang i-share sa uban. Parang, gusto ko na lang ako na lang, then, maumpo na lang ko sa Ginoo. Parang, kapoy naman dyan. Before mo, makaulaw na dyan ba na yung ma-share ka, then balik-balik ra ba yung mohang i-share nga problema. Balik-balik. Ate Susie, na dyan yung problema. Tapos kinabukasan naman, Ate Susie, away na po. Diba? Parang, makaulaw na ba? Yung balik-balik kasi parang hindi mo pinakinggan yung sinabi niya, 'di ba? Hindi mo din kinuha yung mga advice niya. Bakit nauulit, 'di ba? Yung mga away. Kung kay God ka lumapit, kay God mo sinurrender. Lord, bahala na ka, oy, sige lang, oy, mag-away rami, oy, okay ra na. Sige, ikaw na bahala, 'di ba? Oh, tanawin niyo no. Hinayaan na ako 1 month na mi karon, wa na ron gaaway. Amen. Diba, ganun kabuti si Lord. Basta sabi ko, Lord, bahala na ka, oy, kay kapoy nakaayo, ikaw ron ang bahala niya, oy. Unsa man buhaton niya, ikaw ron lang. Okay, next. Tired but still running. Ano daw yan? Sabi sa Galatians 6 verse 9, let us not grow, wala no. Let us not grow weary in doing good. Ilan sa inyo dito yung pagod na pero patuloy pa rin? Amen? Amen? Oh, amen daw, sabi ni Brother Carlo. Napapagod ka din ba, Brother Carlo? Oh. Diba? Minsan, yung alarm mo tumutunog. Ayaw mo bumangon. Sino dito nag-a-alarm ng alas 6? Oh, pero anong oras ka bumangon? Oh, diba? Oh, diba? Pero, bumangon ka pa din, diba? Oh. Kasi ganyan daw yung buhay natin. Kailangan natin lumaban. Kailangan natin bumangon. Kasi maraming pa tayong lalakbayin. Sasa na yun. Ayan. Maraming tao ngayon yung pagod na, pero patuloy pa rin ang takbo ng buhay. Hindi humihinto. Kahit drain na. Diba? Sino dito yung mga nagtatrabaho? Pagod na ba kayo sa pagtatrabaho? Oh, ganun. Pagod na ba talaga? Pero lumalaban pa rin, oh. Ilang years na kayong lumalaban? Oh, di ba? Sabi dito, tandaan daw natin, hindi lahat daw ng takbo okay. Okay pa. Kayo, okay pa ba kayo? Yung takbo nyo ba okay pa? Hindi ba kayo hinihingal? Tamlay na? Na. Wala na dyan kusog. Pero, still fighting pa rin, oh. Sabi dito, may mga tumatakbo daw kahit pagod na. Working. Kahit burnout na. Serving. Kahit wala ng strength. Smiling outside. Hurting outside. Running ka, pero ubos ka na. Feel nyo yun? Wala pa. Yung mga nagtatrabaho. Ha? Hapit na? Sample, yung cellphone na 1%. Di ba? Gumagana pa, di ba yan? Pero anytime, pwede na yung mamatay. Ganun tayo sa buhay. Kahit anong takbo natin, takbo tayo ng takbo, hindi natin namamalayan. Pagod na tayo. Oh. Pero, Ginoo ra jud, kapit rata sa taas. Sabi dito, hindi daw lahat ng takbo tama ang direksyon. Diba? Busy ka.
Mali. Busy ka, pero tama ba yung pinupuntahan mo? Pwedeng tumakbo ka para sa pressure, para sa expectation ng iba, hindi para sa will ni Lord. Now, minsan, alam mo yun, yung nandiyan ka na sa trabaho, pero naghanap ka pa din ng iba kasi meron kang gustong patunayan. Pero hindi mo alam na yung gusto mo bang patunayan is yun ba yung gusto ni Lord sa iyo? Di ba? Minsan, kaya tayo na-failed minsan ba? Kaya tayo nasasaktan? Kasi minsan, nag-expect tayo, tapos wala din naman pala. Kasi, hindi yun yung will ni Lord sa'yo. Diba? Bakit? Gusto mo ng mataas na sahod. Gusto mo ng magandang posisyon. Gusto mo ng magandang, yung makarest ka sa trabaho na hayahay. Pero pag nandiyan ka na, hindi mo yun maramdaman. Kasi, hindi yun yung will ni Lord. Diba? Hindi mo giampo. Una pa lang, takbo ka lang ng takbo. Pero hindi yun, yung binigay ni Lord para sa'yo, hindi mo siya una pa lang, hindi mo na siya yung panalangin sa Ginoo, di ba? So, wala. Pagod. Mapapagod ka lang. Tandaan daw natin, speed doesn't matter is the direction is wrong. Ulitin ko, speed doesn't matter if the direction is wrong. Diba? May tamang paraan ng pagtakbo. Sabi sa Galatians 6 verse 9, let us now grow weary in doing good. Hindi sinasabi na hindi ka mapapagod, pero sinabi, huwag kang susuko sa paggawa ng tama. Diba? Kahit tatakbo ng takbo, kahit kagawa ng gawa, minsan, naisip ba natin minsan, tama ba yung ginagawa mo ko? Tama pa ba yun? Yun ba yung gusto ni Lord sa akin? Diba? Meaning, hindi masama ang mapagod, pero may tamang dahilan kung bakit ka tumatakbo. Tandaan, run without purpose, not just pressure. Kailangan mo ng spiritual rest. Hindi lang daw yung katawan natin ang kailangan ng pahinga. Pati rin daw yung spiritual rest. Kailangan mo ng pahinga sa kaluluwa. Sabi dito, balik tayo sa Matthew 11:28, come to me and I will give you rest. Hindi ka lang tinatawag ni God na tumakbo, tinawag ka rin niya na huminto at lumapit sa Kanya. Tandaan natin, God is not just your finish line. He is your resting place. Diba? Pag pagod ka na, hindi mo sasabihin na, si Lord lang akong finish line. Kundi kung pagod ka na, lapit ka kay Lord, kasi makakapagpahinga ka. Sa Kanya lang, hindi sa ibang tao, hindi kung kanino man, hindi kung mapagod ka na, dito ka tatakbo sa ibang tao, pero hindi pala sila. Na, si God lang yung ato ang makakapigbigay ng rest sa sa mga pabigat natin pinagdadaanan, sa mga problema, sa mga takbo ng buhay na hindi minsan natin naiintindihan. Minsan kami, sa ang pagsasama ni Novem, takbo kami ng takbo, nakarating nga kami ng Mindanao. Sa kakatakbo namin, nakarating kami ng Mindanao. Una, tumakbo kami, nakarating kami ng Mindoro. Doon kami. Kapag bahay kami doon, nakatira kami, almost 2 years lang. Then, hindi namin siya giampo sa Ginoo, yung bahay na yun. Parang sa kagustuhan lang namin. So, kaya siguro natayo yun doon dahil sa kagustuhan. Pero ngayon, asan kami? Dito na naman kami sa Mindanao. Mindanao, pagpasok sa Mindanao, ayan. Yun, giampo talaga namin kasi pagdating namin dito, nakitira lang kami sa Oroqueta. Almost 1 year, tumira kami. Pero giampo namin, nagsimba kami ni Novem noon, hindi pa kami Christian. Ang ampo namin noon, gusto namin is may sarili kaming bahay. Kasi tutuusin ako, ayoko talaga makitira. Di baling mag-boarding house ako, ayoko lang makitira. Gusto ko tahimik. Gusto ko peaceful. Gigising kang tahimik, gigising kang
wala kang kalaban. Di ba? Yun. Hanggang ngayon, di rin mi sagata, yung pagkalooban mi ng Ginoo ng bahay. At isa pa, yung bahay sa Mindoro, share lang na ako, utang to namo. Utang yon. Sa kagustuhan naming magbukod, napunta mi sa kato, nang utang mi para makapagtayo ng bahay. Pero maayo jud ang Ginoo. Pagdating namin dito, bakit? Wala kaming plano. Ay, hindi. Plano niya, pero hindi ko plano na magtira ko dito. Kasi ayaw ko tumira. Ayaw ko. Ba't ako titira dito? Hindi, wala naman ako mag-anak dito. Okay ra dito ko sa Manila. Okay lang, kayo makauwi ko sa Amua, na ako'y mag-anak sa Manila, na ako'y puntahan. Dito, sino akong puntahan? Wala. Wala akong maiyak, mga sinubi mo, inaway ko, di ba? Sumbag mga sinubi mo, di ba? Walang mag-protect sa imo, ha? So, kailangan, laban lang, Jude. So, dire, siguro, minsan, iniisip ko, yung pagpunta ko dito, siguro may plano si Lord, di ba? Kasi, nandun ako, lagi kasi akong takbo ng takbo sa aking mga magulang. Konting away, takbo doon sa magulang. Konting hindi pagkainawaan, takbo na pod. Para siguro, kaya dito ako nilagay ni Lord, para maging independent siguro ako. Hindi lang ako siguro na para dyan lang lagi ba, sa akong parents, na para, kasi once na magsumbong ako, kontra talaga sila kay Nubem. So, iuli ang akong anak. Di ba? Iuli na si Angel. Akuha na naman na, di naman na di ba? Siyempre, masuko akong bana. Pero na-realize ko, pangit di ito, no? Kasi, asawa mo yun tapos isusumbong mo, then magiging okay kayo din. Yung asawa mo, nasira na sa iyong parents, di ba? Dito ko yun na-realize, na, mali pala. Then, dito na kami. Yung bahay namin na yan, si Novem, laging wala. Minsan, umuwi siya 1 month, 2 months. Kasi nasa Davao siya. Kasi nga, ang trabaho niya is, ano nga yun? Nagtitinda ng school supply. Yung mga paano tawag nga? Ahente ng school supply. Yung bahay namin na yan dyan, as in, wala pa siyang bintana. As in, wala pa dyan ba? Wala siyang glass. Kasi, syempre, naghihintay na naman kami sa sahod ni Nove para makapalit kami bintana. 2 lang kami ni Bea, ha? Natutulog kami lang doon, 2. As in, wala pa may po. Karton lang siya, sabi ko kay Novem, gusto ko lang talaga is makalipat kong bahay kasi mahiya ako sa kanyang kapatid. So dito ako, para kami isiyo ni Bea. Tapos alam mo yung puyat ka, syempre, wala kang kamag-anak, wala kang kakilala. Siguro, naay ko yung mga kapitbahay. Syempre, parente lang ni Novem, pero syempre, mahiya kasi ako. 2 lang kami ni Bea. Minsan, ang tulog ko is umaga na. Kasi gusto ko is ma-safe ba? Gusto ko is baka saka sobra na ako ng tulog, hindi ko alam mangyari, yung gano'n ba. So, tulog lang ako mag-isa doon. Diba? Tapos si Nobem, minsan iniisip ko, bakit kaya ito si Nobem na to? Laging tanong ko, si Nobem, takbo ng takbo sa mga lipat na po dire, lipat na po dito. Ano ba to? Wala ba tong Sabi ko, parang ayaw ko na, parang minsan napapagod ka ba? Minsan iniisip mo, nakakapagod naman sumunod. Parang wala naman direction, di ba? Minsan mag-away pa kami dyan sa bahay na yan, minsan ako lang kasi isa. Minsan pag mag-isa ka, di ba? Ang daming pumapasok sa isip mo, lalo na yung hindi pa ako pumapasok dito sa simbahan na to, hindi pa ako Christian. Ang daming pumapasok sa isip ko negative. Sobrang dami. So kaya yun yung nagiging cause kung bakit kami nag-aaway. So, sabi ko, iwanan ko na lang kaya to kasi parang wala man direction. Sige lang, lipat na po, maghanap na po siya trabaho, gusto niya, yung magandang trabaho, gusto niya, nataas yung sahod. Minsan, hindi ko naiintindihan. Kaya minsan, yan din yung pinag-aawayan namin. Yung TI, meron siyang, yung sa pagtatakbo niya pala, minsan, meron siyang goal. Pero yung goal niya na yun, lagi niya sinasabi, hindi ako tumatakbo, hindi daw siya tumatakbo, nang hindi niya
pray kay God, yung pagtakbo niya. Lahat daw ng ginagawa niya is binibigay niya daw kay Lord. Sabi ko, kung binibigay mo, bakit ganito pa rin tayo? Parang gano'n, di ba? So, sabi ko, bakit mataas man yung sahod mo? Pero parang, ano ba ito? Parang, wala pa rin naman. Parang gano'n ba? So, parang wala pa rin naman. So, inisip ko, hindi pa siguro, di ba? Hindi pa siguro kung nakikita yung yung sagot or yung ano ni Lord sa sakripisyo niya, sa hirap niya, siguro hindi pa namin siya nakikita ngayon. Pero, kaya sabi nga nila, di ba may kasabihan, malayo na, ano yan? Malayo na, pero malayo pa, pero malayo na. Yon. Pero marami naman nag-changes. Ang dami nagbago. Pagtira namin dito, ang dami nagbago. 'Di ba? Kung hindi ako pumunta dito, Christian kaya ako. 'Di ba? Hindi. Siguro kung hindi ako pumasok dito, siguro sumbagan pa mininuvin. Sumbagan pa dyan. Di ba? May plano dyan ang Ginoo ba? Na-adjud siya. Kahit sa sobrang pagod mo, yung hirap mo, yung sakripisyo mo, meron pa talagang dahilan siya kung bakit napapagod ka ba. Di ba? Bakit ka nagsasakripisyo? Bakit ka napapagod? May dahilan siya, di ba? Next. Ano pa yung pagod? Waiting. Ano to? Tired of waiting. Sino dito yung hanggang ngayon, yung pinapipray, mihintay pa din. Napagod na kakahintay. Wala pa rin sagot. Nasa nyo, nag-pray mo, till now, wala pa sagot si Lord. Meron? Sabi sa Isaiah 40:31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Diba? Lahat tayo dumadaan sa season ng paghihintay. Pero habang tumatagal, napapagod tayo. O, diba? Papagod. Hindi ka pagod sa buhay, pero pagod ka sa paghihintay. Diba? Ang paghihintay, mahirap talaga. Pag sinabi nga ni Pastor, diba minsan, na ay atuon. Nag-meeting karong gabi ugma, alas 6, magkita, dire simbahan. Anong oras na? Alas 8 na. Ikapoy, si Pastor chat. Aha na mo. Ali na mo. Sa Ate Susie. Di ba? Napapagod si Ate Susie, hindi. Di ba? Nakakapagod maghintay. Mahirap talaga maghintay. Kasi gusto natin instant. Di ba? Gusto natin ngayon agad. Di ba? Pero si God, hindi laging now. Minsan, wait. Di ba? Ang problema, gusto natin microwave. Pero si Lord, gusto niya slow cook. Di ba? Example, trabaho. Gusto mo promotion. Pero hanggang ngayon, ilang years ka na, 50 years ka na sa kumpanya, wa pa mo gihapon promotion. Di ba? Lord, sa man ay dugay nakaayo ko diri sa trabaho hanggang karon wa pa jud ko na promote. Relationship, kakahintay. Lord, kailan ka magkauyab, Lord? Oy, wa pa jud kaayo ko uyab karon. Minsan pa sis Amsley mangutana ka. Ay, chok lang. Di ba? Minsan di ba mangutana unsa man oy? Minsan din naman sa ginililigawan natin. Dugay makaayo ilang years na ako nanligaw diri sa bayhanan ni wa pa jud ko ginasagot as give up na lang ko di lang ko Di ba? Ayaw na lang. Surrender. Kay Lord, tagal na ba ako giampo Lord na mapasa aking ni bayhanan ni karon hanggang karon ilang years na 10 years na nagtigulang na ko Lord wa pa jud gyapon. Waiting. Sabi, habang naghihintay ka, napapagod ang puso, naiinip, nadi-discourage, napapatanong, Lord,
Nasaan ka, Lord? Lord, asa na? Lord, tigulang na ba ako, Lord? Wa pa jud ko love life, Lord. Diba? Diyan? Pero sabi, di ba, doon sa Psalms 13, si David, di ba, napapatanong din, anong sabi ni David doon? How long, O Lord? Di ba? Tayo din, napapatanong din tayo. Lord, kailan? Kailan sagot? Ang tagal naman. Lord, ito ba yung akong plano? Ba't hanggang ngayon wala pa? Lord, gusto ko ba yan ng bahay, Lord? Ba't hanggang ngayon wala pa? Di ba? Tagal na jud na ako giampo, Lord. Makasasakyan, magkabahay, maging financial namin, maging okay, di ba? Yung sakit, di ba? Nakay-sakit, ampo ka sa Ginoo hanggang ngayon. Lord, bakit kaya, Lord, hanggang ngayon may sakit pa din ako, Lord? Bakit sabi mo, kung madawat ko nimo, then mo serve ko nimo, pagalingin mo ako, but ilang years na ako nag-serve sa imuha? Naapa jud yung sakit, di ba? Sabi dito, ang paghihintay daw, hindi lang daw test ng patient, test ito ng faith. Amen? Hindi lang daw walang ginagawa ang Diyos sa paghihintay. Diba? Paghihintay daw natin, tahimik lang daw kumikilos si Lord. Diba? Amen? May inaayos siya. Diba? May inihahanda siya. Or may binabago siya sa inyo. Diba? Minsan, sa kakahintay natin, yung pala, si Lord, gumagawa na pala. Kumikilos na. Minsan, inaayos niya pala yung sarili mo. Bago niya ito pa rin yung pinag-pray mo sa Kanya, yung gusto mo. Diba? Hindi ka lang, pray ka ng pray. Wala pa naman, pray ka na nga ang pray. Tapos, wala pa naman palang pinagbago yung sarili mo. Wala naman changes. Diba? Dapat, bago ihatag sa mga ng Ginoo, yung mga prayer mo, yung mga gusto mo, dapat ikaw mismo may magbago. Para habang tahimik, nagbabago ka, may changes sa buhay mo. Minsan, makikita naman natin, hala, pinag-pray ko pa kaya to dati, pero matagal na, pero natutupad ngayon. Na, sabi dito, waiting is not wasting. We promise si Lord, renewal of strength, new energy, at new perspective. Hindi ka mauubos sa paghihintay kung tama ang iyong hinihintay. Paano ba maghintay ng tama? Diba? Tanong. Paano ba maghintay ng tama, sis? Sis EG, paano maghintay ng tama? Sabihin ni Sis EG, sa tamang panahon, sa tamang proseso. Paano ba maghintay ng tama? Magtiwala sa timing ni God. Magpatuloy sa paggawa ng tama. Manatiling malapit sa Diyos. Diba? Hindi passive daw ang waiting. Active with faith. Halimbawa, nagtanim ka, planting, nagtanim ka. Yung pagtanim mo ba, pag nagtanim ka ba, hindi yan hinuhukay araw-araw para makita mo kung tumutubo na ba yung tanim mo. Diba? Yun daw, ganun daw sa buhay. May growth na hindi mo nakikita. Diba? Kita mo na lang yung tinanim mo. Uy, akala ko to mamamatay na, hindi pa pala. Diba? Kung napapagod ka sa kakahintay, hindi ka nag-iisa. Pero huwag mong iwan yung proseso. Amen? Baka nasa gitna ka na ng sagot, hindi mo lang nakikita. Tandaan natin, brother and sister, God is working even you don't see it. Delay is not denial. Amen? Amen. Katora, maayong gabi sa tanan. Salamat.